So, i-connection natin. Detalyado natin. Ayan. Itong galing sa cord. Ito galing sa cord yan eh. Ito. Ayan. Ito yung cord niya. Ayan. So, ito yung dulo niyan. Ayan o. So, itong galing sa cord, yung isang linya niyan, ilalagay na agad natin dito sa common ng spin motor. Ayan. Ilalagay na agad natin siya dyan. Ayan. I-connection natin siya dito. So, yan. Ito. So, lalagyan natin lang siya ng temporaring tape. Kasi baka mag-ground tayo. Kasi maraming wire yung lalabas eh. So, itong common, ayan. Nagdiretso sa motor. Galing ng line. Okay. Balutan natin. Tapos, itong starting. Ito. Nakita nyo yung starting na to. Ibalik na natin dun sa original. Gawin natin itong orange sa orange. Ikabit na natin yan. Yan ang starting nya. Yan. Tape natin. Temporary lang. Para safety lang tayo. So, running. Diretso na natin siya dito. Sa running ng capacitor. So, ayan. Ayan. So, nakita natin. Ayan o. Ayan ang connection nya. Ayan o. So, itong switch, dito ko ilalagay sa line 2. Ayan. So, tipan natin. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo, ito. Oh, yung line 2, tumuloy siya dito sa switch. Ayan. Yung switch, tumuloy naman siya dito sa timer. Ayan. Okay. Tapos itong brown, itong brown na yan, ito brown. Ilalagay natin siya dito sa capacitor at saka dun sa running ng ating spin motor. So ayan, okay na yan. Ulitin natin ha. Ito, galing sa spin timer. Tumuloy dito sa running ng spin motor, tumuloy dun sa capacitor. Pagkatapos ito namang orange na galing dun sa spin motor, nagsusulo lagi yan, nandun yan sa capacitor, nagsusulo yan. Ayan. Okay, so ito buo na tong pase na to. So ito naman, itong switch, ayan. So, tumuloy na siya dito sa line 2. Ayan. So paandarin natin. So, kunan natin ng resistance para makita natin kung tama yung ating ginawa. Ilagay natin siya dito. Yan. So, ilagay natin siya dito. Yan. Okay. Ang ating ohmmeter, nakalagay lang po yan sa ohms. Yan. Kasi kukunan natin ng resistance. So, ibig sabihin, wala tayong nakukuha. Yan, shoot natin. No. Wala pa tayo nakuha kasi naka-off pa tong timer natin. So, i-on natin yung timer natin. Ayan. Pagkatapos itong switch naman, wala pa rin tayo nakukuha kasi nga, putol pa yung switch. Ito. So, ang gagawin natin, i-contact natin. Ayan na. May nakukuha na tayo. Ngayon, operation, pagka yan binukas mo yung pinto ng yung takip ng ating spin dryer, angat yan, mamamatay yan. Ayun. Okay? Mamamatay siya. Pagka inood natin, uli, sarado din natin. Ayan. Naandar naman siya. So, okay. Ibig sabihin, tama yung ating connection. Papaandarin natin yan siya. So, yan. Katulad yan. Namatay na yung ating timer. Nag-off na. Ngayon, yung ating namang switch, naka-off pa rin. Yan, oh. Nakasarado, naka-off. Tingnan nyo, wala siyang makuhang reading. Ayan, oh. Kasi nga, naka-off na yung ating spin timer. Ayan, o. Kaya, wala na siyang makuha kahit nakakontak siya dyan. Ayan, wala siyang makukuha. Kasi nga, naka-off na yung spin timer. So, ang ginawa natin, itong ating common, isinabit natin yung ating ammeter. Ayan, naka-ampere siya. Pagkatapos, i-on na natin itong ating timer para pagka ipinlag natin, dire-diretso na siya nga andar. Habaan lang natin. So, ayan. Maandar na siya. Okay, hahawakan natin ngayon itong switch natin. Yan. At saka ito, kasi kailangan hilahin natin ito eh.
hihilahin natin yan eh. Yan o. So ganyan ang magiging tayo niyan. Hahawakan natin ito, hihilahin natin yan. Yan para hindi siya dumikit. So ganyan ang pwesto. Ayan. So ipa-plug natin. Ayun. I-on natin yung switch. Ayun na. Montar na siya. Ayan o. Ngayon, binuksan natin yung ating itaas, yung pinakatakip. Yun, nag-off siya. Sabay luwag, preno. Diba? Nag-preno siya. Ngayon, i-on uli natin. Hahatakin natin to. I-on natin. Yun. Okay. So, may nakukuha tayong 0.6 kasi wala pa siyang laman. Yan. Hop. Ayun. Ayun oh. Bunutin na natin. Dahil nga nakapasa sa ating pagtitesting tong motor na to, simbolin na natin to. So kakalasin natin yung kanyang wash motor. Ililipat natin dun sa kabilang case natin. Kukunin natin tong kanyang stand. May mapaggagalitan tayo nito eh. Kunin din natin itong kanyang capacitor. Nakadikit pala ng rugby, kaya pala ang ganit tanggalin. 4.5 microfarads ang kanyang microfarads. Ayun o. Yan. Ang mga ganitong original, wala siyang nakasulat na microfarads yan. Yan yung mga original ng kumpanya eh. Hindi nila ipinakikita kung ilang microfarads yung motor nila. So dahil nga sa siya ay mayroon ng switch yan, so hindi natin gagamitin to. Tatanggalin na natin tong switch na to. Puputulin na natin tong switch nya. Yan. So yan. Yan ay magiging connection natin sa loob. So dahil nga sa ito eh putol na yan, wala siya. Palitan natin. Ito lang ang tatanggalin natin. Ayun, sumama. Ito. Yan. So tatanggalin natin to. Ilalagay natin dito. Yan. Ililipat natin to. Natin dyan. So yan. Okay na. So ilagay natin itong ating ito. Yan. Balik natin yung tornilyo para maganda. Problema natin ngayon ito, wala pala tong metal screw. Yan oh. So maghahanap tayo dito sa junk shop. So maghahanap tayo dito sa aking junk shop dito, kaya itong mga ganito, yung ibang mga tinatabi ko kasi nga pagka yung mga pangailangan mo ay may makukuha ka dito. Yan mga pinagkalasan ko dun sa mga ginawa ko na hindi na umabante. Sana magkasya to. Buti na lang, kasukat. Hindi tayo nahirapan. Ito namang kabila. Ito. Ayun. Ayos. So, ilak natin to para matibay. Ayun. Sukat muna natin itong ating baso. Papalitan natin to. Tanggalin natin. Sausaw natin to dito sa ating cement. Yan. Bago natin ipasok dito. Yan. Patigasin lang natin siya ng ilang sandali. So yan, ayos na, kabit na.
So i-wiring na natin itong orange. Ito yung ating starting. Yan, pitan lang natin. Silagyan natin siya dito. Unahin natin itong starting para hindi na tayo maguluhan. Hindi mano, nakahiwalay na kagad yan. So itong white, itong isang to sa capacitor to. Itong puti na to. Sasama naman natin dito sa running ng ating motor. Ayan. Itong brown ang kasama niya, nagtakbo doon sa taas. So itong blue, ilalagay natin sa linya. Dito. Ito yung ating cord. O yung ating tinatawag na plug. Yan. So natin ito. Itong gray, galing din to sa taas. Ayan o, galing to sa timer natin doon sa taas. Lalagay natin dito sa linya. Ayan. Kung ano yung i-demo natin kanina doon sa simula, ganun din dito sa final. Parehas. Lagyan din natin siya ng lock. Itong mga lock na ito, mga nakukuha natin to dun sa mga sirang washing machine. So reviewin natin. Ito yung starting natin, dumiretso yan dun sa capacitor. Kasi ito yung running natin, dumiretso din sa capacitor yan, nagpunta dun sa ating spin motor. Pagkatapos itong ating brown na ito yung nagpunta na dun sa switch. Yan, ito naman yung linya. Okay. So, i-plug natin. Tingnan natin kung naandar siya. So, yun. Ayos. Ang galing. Subukan natin i-up dun sa taas. Pipreno natin kung titingnan natin kung mamamatay siya. Ang lakas ng preno. Grabe. Yun. Nunuli natin. Yan. Okay na. Okay. So, i-confirm natin kung tama yung ating ginawa. Ilagay natin sa ohms yung ating clamp meter at i-on ko naman dun sa taas. Yan, na-on ko na. Tingnan natin kung okay yung kanyang resistance, kung meron siya. So, yun. So, ibig sabihin, okay yan. Ating ginawa na yan. Ipa-plug na natin. So yun, ang amperahe niya 0.7 nung siya ay may load kanina, parang 0.6 yata. Oh yan, okay na yan. So yan, okay na. Tatago na natin to. Yan. Maghahanap tayo ng takip kung may makukuha tayong takip nito. To. Makikita natin ang tibay nito. Nalagyan natin ng tuwalya. Yan. Pantay lang natin para makita natin kung gaano katibay siya. Yan, yun natin. Yan. So yun natin. Yun, no? Yun. Ang lakas. Ang lakas din ang tapo ng tubig. Ayun. Ayos ang kanyang drain. Yan, nabasa na yung aming likod. Ang amperahe nyo ng may karga ay 0.8. Ayun, nag 0. Ayan, 0.8. Tingnan kung magpipreno. Ayun. Malakas para ng preno niya. Ayun, oh. So, dyan po natatapos muli yung ating project na isang Eureka na spin dryer. Maraming pong salamat sa patuloy nyo pong pag-support sa akin at patuloy na pag-subscribe. Maraming salamat po dun sa mga nagsipag-subscribe na, at dun sa hindi pa po nagsusubscribe, paki-subscribe nyo na rin po ako. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw. Mabuhay po tayo. Nawa ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumaating lahat, at nawa po yung kasaganaan ng buhay ay palaging ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Maraming pong salamat. God bless po.